Kabanata 971, Makapangyarihang paraan ni Ama. Ang espiritual na pakiramdam ni Taidan ay galit na bumangon sa katawan ni Chinyu. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at naramdaman ang kanyang espiritual na pakiramdam na pumasok sa kanyang isipan. Napakabilis, lumitaw sa kanyang isipan ang figure ni Taidan. Ang little golden man sa isip ni Chinyu ay dahan-dahan ding tumayo. Tumingin siya kay Taidan sa harap niya at sinabing, "Sige, simula ngayon, pansamantala kang mapapabilang sa akin." Tumaas ang kilay ni Taidan at ngumisi, "Nasa iyo. Anak, hindi mo ba masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo?" Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, "Ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Hahaha." Hindi napigilan ni Taidan ang mapatawa. "Napakalakas ng loob mong kunin ang aking espiritual na kahulugan. Mas marami akong tulay na nalakad kaysa sa nilakad mo. How dare a half-step martial saint act na padalos-dalos sa harap ko? Masyado ka pang walang karanasan." Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu, at nagmamadali siyang nagsabi, "Akin ang silver hoop purse." Silver hoop purse. Ano ang mga bagay na iyan? Nakanguso si Taidan. Nanginig ang kanyang katawan, at nabasag ang sumpa ng silver hoop. "Sa tingin mo ba ay makokontrol mo ako sa bagay na ito? Masyado kang walang karanasan." Umuungal si Taidan. "Mula ngayon, akin na ang katawan mo. Lulunukin ko ang espiritual mo." Kasabay nito, ang espiritual na pakiramdam ng Iron Egg ay sumugod patungo kay Chinyu. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Mga ng pop future. Nang walang gaanong oras para mag-isip, kaya lang ni Chinyu na itayo ang kanyang sarili at itaas ang kanyang gintong palad para salubungin ang Iron Egg. Sa kasamaang palad, ang espiritual na kahulugan ng Iron Egg ay masyadong malakas. Sa sandaling ito ay dumating, ang espiritual na pakiramdam ni Chinyu ay direktang lumipad. "Naglakas loob kang kumilos ng padalos-dalos sa harap ko na may kaunting kakayahan." Umuungol si Taidan. "Taidan ang tawag mo sa akin. Ako, tay ng lolo mo." Ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang pangit. Hindi niya inaasahan na ang sumpa ng silver hoop ay magiging inutil sa harap ng Taidan. "Talagang niloko mo ako," medyo nawala ng pag-asa na sabi ni Chinyu. Naglakad si Taidan sa harap ni Chinyu at ninisyan, "Huwag kang mag-alala. Tutupad ko ang hindi mo natapos na hiling para sa iyo." Pagkatapos, itinaas ni Taidan ang kanyang palad at tinakpan ang espiritual na pakiramdam ni Chinyu. Nang malapit ng mahawakan ng kanyang espiritual na pakiramdam si Chinyu, isang maliwanag na liwanag ang biglang sumibol mula sa hindi kalayuan. Ang maliwanag na ilaw na ito ay direktang tumago sa palad ni Dan. Ang mga alon ng makapal na usok ay lumutang mula sa pagkakatali sa palad ni Dan. Agad na nakaramdam ng sakit si Taidan at nagmamadaling umatras habang sumisigaw, "Sino te?" Isang figure ang dahan-daang lumitaw sa espiritual na kahulugan ni Chinyu. Ang figurang ito ay walang kapantay na matangkad, at ang kombinasyon ng kanyang balingkinitang katawan at ang kanyang mapagkunwari na ekspresyon ay nagpang-inig sa mga tao. "Ikaw, isa kang Dao Protector." Mukhang nakilala ni Taidan ang figurang ito sa harap niya. "Ama! Ama!" Lalong nakilala ni Chinyu ang figurang ito at agad na sumigaw. Malamig na tiningnan ng ama ni Chinyu si Taidan. Ang malakas na puwersang panghadlang na iyon ang nagpatali kay Dan Shoulder. Mga ng pop future. Ang dalawang panig ay nakatayo sa paghaharap at walang nagsalita. Palasan mo ang iyong espiritual na pakiramdam sa pamamagitan lamang ng isang alon ng iyong kamay. Sa wakas, nagsalita ang ama ni Chinyu. Ang boses na iyon ay walang katumbas na pagmamalabas, na para bang nagdadala ito ng isang malakas na puwersang tumatagos, na nanginginig na nakatali kay Dan hanggang sa punto ng hindi mabata na sakit. Hinawakan niya ang kanyang ulo at nagmamadaling sinabi, I understand. Please show mercy. From now on, I will never dare to have any other thoughts." Gayunpaman, hindi siya pinansin ng ama ni Chinyu at malamig lamang na sinabi, "Nakapatay ka ng hindi mabilang na tao at dapat ay ginawang abo. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong magbayad sala para sa iyong mga kasalanan." Oo.
Magbabago talaga ang isip ko, nagmamadaling sabi ni Taidan. Ama. Nagmamadaling pumunta si Chinyu sa kanyang harapan at sinabing may pananibik, Ama, nasaan? Nasaan ka? Sa wakas ay tumingin ang matangkad na figure kay Chinyu. Isang bakas ng hindi matukoy na kabaitan at kagalakan ang sumilay sa kanyang malamig na mga kilay. Kapag malakas ka, natural na makikita mo ako, mabagal niyang sabi. Nagmamadaling sinabi ni Chinyu, Pare, marami akong itatanong sa iyo. Pwede bang, huwag kang umalis ng nagmamadali. Dahan daw ang sinabi ng ama ni Chinyu, maraming bagay ang kailangan mong alamin ng mag-isa. Good luck. Pagkasabi nito ay unti-unting nawala ang kanyang figure. Kahit anong sigaw ni Chinyu, hindi niya ito mapigilan. Hindi nagtagal, nawala ang kanyang anyo nang walang bakas. Nanlamig ang kamay ni Chinyu sa kinaroroonan niya, na may gulat na ekspresyon sa mukha. Sa hindi kalayuan, si Taidan ay tumayo mula sa lupa. Mga ad ng Pop Future. Hinaplos niya ang kanyang ulo at hindi napigil ang sabihin, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina na mayroon kang napakagandang ama? Malamig na tiningnan ni Chinyu si Taidan, pagkatapos ay huminga ng malalim at sinabing, pinapaalis kita, at gusto mo talagang lumunin ang aking espiritual na pakiramdam. Nakangiting sabi ni Taidan, tingnan mo ang sinabi mo. Hindi ba lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan, huwag kang mag-alala, wala ng pangalawang pagkakataon. Malamig na bumantong hininga si Chinyu. Hindi siya umimik at hindi pinansin si Taidan. Dahan daw ang iminulat ni Chinyu ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya mapakali ng mahabang panahon. Taidan? Tanungin kita, biglang sabi ni Chinyu. Don't **asking call me Taidan. Boses ni Taidan ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi siya pinansin ni Chinyu at patuloy na nagtanong, anong uri ng pag-iral ang Dao Guardian? Kilala mo ba ang aking ama? Sumimangot ang bakal na itlog at sinabing, ang sarili mong ama. Ako ang tinatanong mo. Hindi ko pa nakikilala ang tatay ko. Hindi napigilan ni Chinyu na magmura. Hinawakan ng Iron Egg ang kanyang ilong at bamulong, sinasabi ng lahat na kailangang iwanan ng bawat Dao Guardian ang kanyang asawa at mga anak. Mukhang totoo. Abandonahin ang kanyang asawa at mga anak. Ano ang ibig sabihin nito? Nagmamadaling tanong ni Chinyu. Sa madaling salita, ang tagapangalaga ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng makasariling motibo, kung hindi, siya ay parusahan ng langit. Iyan ang pangkalahatang kahulugan, sabi ni Taidan. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at medyo malungkot na sinabi, bakit ganito? Bakit ganito? Gamitin mo ang utak mo at pag-isipan mo. Kung mayroon kang makasariling motibo, natural na gagawa ka ng mga bagay ng hindi patas. Kung gayon hindi ka kwalipikadong maging tagapag-alaga, bulong ni Taidan. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu at nagmamadali siyang nagtanong, kung gayon, paano kung mayroon kang makasariling motibo? Hindi ba sinabi ko na dadanasan mo ang galit ng langit? Ungol ng Iron Egg. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Kahit na hindi pa nakilala ni Chinyu ang kanyang ama ay nag-iwan sa kanya ng mana at tinulungan siya ng maraming beses. Hindi ba ito, itinuturing na makasarili? Mayroon bang paraan para maiwasan ang galit ng langit? Patuloy na tanong ni Chinyu. Ngumisi si Taidan, hindi, lahat tayo ay nasa landas ng Dao at sumusunod sa mga patakaran ng Dao. Paano natin ito maiiwasan? Tumigil sandali si Taidan at saka ngumiti, maliban na lang kung makakaalis ka sa panuntunang ito o malalabag mo ito. Siyempre, imposible ito. Kabanata 972, Martial Arts Hall Meeting. Walang sinabi si Chinyu, ngunit medyo nag-aalala siya. Galit ng langit. Ano iyon? Huwag mo nang isipin ang tungkol dito. Masyadong malayo sa iyo. Kinuwayway ni Taidan ang kanyang kamay. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabi sa mahinang boses, oo, napakalayo nito. Isang hakbang lang ang magagawa natin. Kahit na ganoon ang nangyari, tahimik na naalala ni Chinyu ang bagay na ito. Tuldok. Kinabukasan ay ang araw ng talakayan ng reunion ng Martial Hall. Sa basbas ni Taidan, sa wakas ay nagtiwala si Chinyu. Pinigilan niya ang kanyang panloob na chi at isinuot ang kanyang itim na roba.
Pagkatapos, lumabas siya ng hotel at nagmamadaling pumunta sa Discussion Marshall Hall. Sa oras na ito, puno na ng tao ang Discussion Marshall Hall. Maraming mga martial artist ang dumating pagkatapos marinig ang balita, mula sa malakas hanggang sa mahina. Maging ang maraming martial artist na bihirang magpakita ay dumating din sa eksena. Halimbawa, si Han Shu, ang ama ni Kung Yun, si Kung Luo, at iba pa. Inayos ni Chin Yu ang kanyang mga damit, tinakpan ang kanyang mukha, at si strode sa martial arts discussion hall. Chin Yu. Sa sandaling ito, naabutan ni Kung Yun mula sa likuran. Nang makita niya si Kung Yun, hindi maiwasang magbago ang mukha ni Chin Yu. Paano mo nalaman na ako si Chin Yu? Hindi maiwasang magtanong ni Chin Yu. Medyo walang imak na sinabi ni Kung Yun, sa tingin mo ba walang nakakakilala sa iyo dahil tinakpan mo ang iyong mukha? Ads by Pop Future. Chin Yu? Nandito ka rin. Sa sandaling ito, lumakad din si Xiao Yuan. Hindi nakaimik si Chin Yu. Damn, sunod-sunod siyang nakilala. Kalimutan mo na ito. Dahil nakilala siya, hindi na kailangang magsuot ng mga damit na ito. Hinubad ni Chin Yu ang kanyang itim na damit at inihagis ito sa gilid. By the way, alam mo ba kung ano ang sinusubukang gawin ni Gu Xinghe? Tanong ng iilan sa kanila habang naglalakad. Umiling si Chin Yu at sinabing, hindi ko alam, ngunit tiyak na hindi ito maganda. Chin Yu? Matagal nang hindi nagkita. Sa sandaling ito, biglang naglakad si Han Shu mula sa hindi kalayuan. Tumango si Chin Yu sa kanya at sinabing, gusto mo pa ba akong salakayin? Ako. Natatakot ako na hindi ako ang iyong kapareha ngayon, tama. Walang pakialam na sabi ni Han Shu. Bahagyang bumantong hininga si Chin Yu at sinabing, buti alam mo. Hindi ko talaga inaasahan na lalago ka sa ganoong antas, hindi napigilan ni Han Shu na mapabuntong hininga. Nang makitang walang masamang intensyon si Han Shu, hindi na nagsalita pa si Chin Yu. Bukod dito, ang pinakamalaking kalaban ngayon ay hindi na ang mga maharlikang pamilya ng Jingdo, kundi ang lihim na kaharian, ang Jingdo Martial Arts Association, at ang Sky Blood Rainbow. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Chin Yu ang isang alon ng puot. Bahagyang kumunat ang noo ni Chin Yu. Tumingin siya sa direksyon ng puot na ito at nakita niya na galing talaga kay Han Wei ang puot. Nang makasalubong ang tingin ni Chin Yu, nagmamadaling ibinaling ni Han Wei ang kanyang ulo sa gilid. Hindi maiwasan ni Chin Yu ang umiling. Ang kasalukuyang Han Wei ay hindi na dapat banggitin sa kanyang mga mata. Ads by Pop Future. Ang kanyang puot ay ganap na hindi pinansin. Pagkatapos, pumasok sina Chin Yu, Xiao Yuan, Kung Yun, at ang iba pa sa Discussion Martial Arts Hall. Pagkaupo nila, ang ama ni Kung Yun, si Kung Luo, ay naglakad mula sa hindi kalayuan. Nang makita si Kung Luo, si Chin Yu at ang iba pa ay sunod-sunod na tumayo. Greetings, Mr. Kung. Yumuko si Chin Yu at sinabi. Bahagyang tumango si Kung Luo kay Chin Yu at sinabing, ikaw ay dapat si Chin Yu. Ikaw ay talagang bata at may pangako. Napangiti si Chin Yu at sinabing, Mr. Kung, nambobola mo ako. Hindi na nagsalita pa si Kung Luo. Nakahanap siya ng upuan at umupo. Hindi ko talaga alam kung ano ang sinusubukang gawin ng Jingdo Martial Arts Association sa pagkakataong ito, sabi ni Kung Yun sa malalim na boses. Natatakot ako na ang pulong na ito ay pinasimula ni Tian Zuehong, sabi ni Xiao Yuan sa gilid. Sumulyap si Chin Yu sa kanya at tumango. Oo, naramdaman ko na ang abnormal na internal chi sa malapit. Ang panloob na chi na ito ay tiyak na hindi nagmula sa isang ordinaryong mandirigma. Ang mahinang nakikitang panloob na chi na iyon ay hindi maaaring ilabas mula sa isang buhay na tao. Natatakot ako na ang Sky Blood Rainbow ay nagdala ng hukbo ng mga puting buto. Napabuntong hininga si Chin Yu sa kanyang puso. Tiyak na ang mga tao mula sa walang kamatayang sekta ng pagpatay. Sa sandaling ito, ang mga salita ni Taidan ay lumitaw sa isip ni Chin Yu. Napabuntong hininga si Chin Yu at sinabing, alam mo ang walang kamatayang sekta ng pagpatay. Alam ng lahat ang walang kamatayang sekta ng pagpatay, na nasa tuktok nito noon.
Kahit na ang sekta ay nabura maraming taon na ang nakalilipas, malawak pa rin itong kumalat hanggang ngayon, sabi ni Taidan. Sinabi ni Qin Yu sa malalim na boses, kung gayon, alam mo ba kung ano ang kanilang gagawin? Hindi ko alam, walang pag-aalinlangan na sabi ni Taidan. Ads by Pop Future. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Qin Yu. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at hinintay ang simula ng handaan. Parami ng parami ang mga taong pumunta sa Martial Arts Hall, at marami ring mga sikat na mandirigma ang pumunta rito. Ganito rin ang mga alagad sa Mystic Realm. Ang mga taong tulad ni Wan Guqiong at iba pa ay matagal nang naghihintay dito. Maging sila ay hindi alam ang layunin ng pagpupulong na ito. Nang ipikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata, dumating si Guo Xinghe mula sa hindi kalayuan. Diretso siyang naglakad papunta kay Qin Yu at Ninishan, Qin Yu, hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang bumalik. Dahan daw ang binuksan ni Qin Yu ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, kung ayaw mong mamatay, mas mabuting layuan mo ako. Nang makita ang mapagmataas na ekspresyon ni Qin Yu, hindi napigilan ni Guo Xinghe na mapamura, dapat pala kanina pa kita pinatay. Hindi ako dapat naging gaaman. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at Ninishan, natatakot akong hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Hindi rin nagalit si Guo Xinghe. Sumandal siya sa tenga ni Qin Yu at bumulong, Qin Yu, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng napakalaking kapangyarihan at kung ano ang ibig sabihin ng paglaruan. Pagkatapos sabihin iyon, tinapik ni Guo Xinghe ang balikat ni Qin Yu at naglakad sa gilid. Hindi sineseryoso ni Qin Yu ang mga salita ni Guo Xinghe. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata para magpahinga nang maramdaman niya ang isang pamilyar na panloob na qi. Napakunot ang noo ni Qin Yu nang maramdaman niya itong panloob na qi. Narito si Yan Jinyao, malamig na sabi ni Kung Yun. Kinawian ni Xiao Yuan si Yan Jinyao at binati siya. Tumingin si Yan Jinyao at saka naglakad. Siya. Nanlamig ang mukha ni Qin Yu. Ang panloob na qi na ito ay pamilyar sa Qin Yu. Mayroon itong sariling panloob na qi at panloob na qi ng pamilyang yan. Malamang na walang ibang tao maliban kay Yan Jinyao. Bilang isang mapagmataas na anak ng langit, kahit saan man pumunta si Yan Jinyao, marami siyang maaakit na tingin. Ang mga batang master na ito ng mga maharlikang pamilya sa Jingdo ay tumayo lahat at binati si Yan Jinyao. Isa-isang tumango si Yan Jinyao at lumapit sa tabi ni Qin Yu. Sa sandaling ito, nakaupo si Qin Yu habang siya ay nakatayo. Sa makatuwid, ang mapagpakumbabang tingin ni Yan Jinyao ay nagparamdam sa mga tao ng labis na kalungkutan. No wonder Yan Ruozo likes you. Naiintindihan ko na, biglang sabi ni Yan Jinyao. Itinaas ni Qin Yu ang kanyang ulo at malamig na tumingin kay Yan Jinyao, naghihintay na magpatuloy siya. Kabanata 973, ang sining ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Bahagyang napabuntong hininga si Yan Jinyao at sinabing, ang pagsasanib ng iyong mga bloodline ay talagang lampas sa aking imahinasyon. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Yan Jinyao at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Yan Jinyao kay Kung Yun at sinabing, excuse me. Sinabi ko sa nanay mo na mawala ka. Pagmumura ni Kung Yun. Maayos naman ang relasyon nilang dalawa, ngunit pagkaraan ng panahong ito, lumala ng lumala ang impresyon ni Kung Yun kay Yan Jinyao, kaya hindi niya ito pinayabangan. Bahagyang kumunat ang noo ni Yan Jinyao. Bagamat medyo hindi siya masaya, hindi siya nakipagtalo. Nakatayo lang siya roon at sinabing may mahinang ngiti, alam mo ba na karaniwan, napakahirap para sa iba't ibang bloodline ng mga tao na magsama-sama. Ang mga makakakuha ng bloodline ni Yan Ruozo ay biniyayaan ng langit. Ngunit ang mga bloodline mo at ni Yan Ruozo ay pinagsama sa napakaikling panahon at nagpakita ng mas malakas na kapangyarihan. Isang pakiramdam na, isa dagdag isa is far greater than 2. Naiintindihan mo ba iyon? Napabuntong hininga si Yan Jinyao. Ang hindi nasisiyahang ekspresyon sa mukha ni Qin Yu ay lalong naging halata. Nakuha ko na ang lahat ng mga pakinabang ng mga bloodline mo at ni Yan Ruozo. Sa madaling salita, ang bloodline ko na ngayon ang pinaka-tyrannical. Ang tono ni Yan Jinyao ay naglalaman ng kaunting pagmamataas. Kaya ikaw ay isang bastard.
Sa sandaling ito, si Kung Yun ay ngumuso. Nang marinig ito, ang mukha ni Yan Jinyaw ay agad na naging sobrang pangit. Hindi napigilan ni Chinyu na bigyan ng thumbs up si Kung Yun. Hindi niya inaasahan na ang karaniwang tahimik na si Kung Yun ay magsasabi ng ganoong gintong pangungusap. Kung Yun, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Sabi ni Yan Jinyaw na may malamig na mukha. Gumisi si Kung Yun at sinabing, mayroon kang dalawang bloodline. Kung hindi ka bastardo, ano ka? Pinaikit ni Yan Jinyaw ang kanyang mga mata at sinabing, Kung Yun, matagal na kitang pinahintulutan. Huwag kang masyadong walang hiya. Ads by Pop Future. Hindi ako natatakot sa iyo. Agad na tumayo si Kung Yun. Gusto mo bang lumaban? Sasama din ako. Sa oras na ito, nagmamadali rin si Chiang Mang. Dahan-dahan ding tumayo si Chinyu at nakangising sinabi, Yan Jinyaw, ang labanan na ito sa pagitan namin ay matagal na. Bakit hindi natin ayusin ang score ngayon? Sinulyapan ni Yan Jinyaw ang iilang tao sa kanyang harapan, itinaas ang kanyang kilay at sinabing, gusto mo bang makipag-away? Hindi na kailangan. Kaya kung makipag-isa sa iyo. Sigaw ni Kung Yun. Matagal na akong nagkaroon ng titulong ito ng pangalawa sa loob ng 1,000 taon. Pinaikit ni Yan Jinyaw ang kanyang mga mata at ninisyan, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng pagkakataon. Pilasan mo at mawala ka. Saway ni Chiang Mang. Gumuso si Yan Jinyaw at naglakad papunta sa gilid ng walang sinabi pa. Damn! Hindi ako natutuwa na makita ang batang ito, hindi napigil ang mapag-alita ni Kung Yun. Akala ko gentleman siya, pero hindi ko inaasahan na tusong kontrabida pala siya. Puno siya ng tuso. Tumango si Chinyu at sinabing, oo, mukhang matikas siya, ngunit siya ay isang kontrabida sa kanyang mga buto. Bagamat sinabi niya iyon, naramdaman ni Chinyu na ang kasalukuyang lakas ni Yan Jinyaw ay lampas sa imahinasyon. Hindi kailanman naramdaman ni Chinyu ang ganitong uri ng lakas sa kanyang mga kasamahan. Natatakot ako na magkakaroon ng matinding labanan sa pagitan niya at sa kalaunan, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Pagkatapos, ang iilan sa kanila ay umupo at naghintay para sa pagsisimula ng pulong. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang kakilala sa pinangyarihan. Ito ay walang iba kundi si Blackie, na nawala ng maraming araw. Ads by Pop Future. Lumapit siya sa tabi ni Chinyu at umupo sa malapit na upuan. Blackie, nandito ka rin, bati ni Chinyu sa kanya. Malamig na sinabi ni Blackie, dahil ito ay isang bagay na hinahawakan ng Jingdu Martial Arts Association, natural na hindi ako a-absent. Mula nang mamatay si Lola Chin, ang galit ni Blackie sa samahan ng martial arts ng JINGDU ay hindi bababa sa kay Chinyu. Ang lakas mo, parang lumakas na naman. Hindi maiwasan ni Chinyu na magulat nang maramdaman niya ang panloob na chi sa katawan ni Blackie. Tumango si Blackie at sinabing, pagkatapos ng panahong ito ng karanasan, talagang nakakuha ako ng ilang mga insight. Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Talagang talent si Blackie. O tama, ipapakilala kita sa isang kaibigan kapag may oras ako. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Chinyu ang walang kamatayang Crane. Kung ipinakilala niya si Blackie sa demonyong lungsod ng Immortal Crane, malamang na ito ay isang mahusay na pagpapabuti para sa kanya. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Ilang sandali pa, palihim na lumitaw sa pinangyarihan ang lalaking bigot. Siyempre, hindi niya binati si Chinyu. Sa halip, nakakita siya ng isang sulok at nagtago. Sa isang kisap mata, tanghali na. Ang araw ay mataas sa langit. Dumating din sina Tian Zuehong at Gu Xinghe sa pinangyarihan. Ano ang gagawin mo? Hindi maiwasang magtanong ni Gu Xinghe. Inilagay ni Tian Zuehong ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, magdaraos ako ng isang engrandi at sagradong seremonya. Seremonya? Anong seremonya? Naguguluhan si Gu Xinghe. Hindi sinagot ni Tian Zuehong ang tanong na ito. Sa halip, inilibot niya ang kanyang tingin sa karamihan. Umaasa sa kanyang malakas na panloob na lakas, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, ngayon, gusto kong ipakita sa lahat ang isang pagganap. Isang napakagandang pagganap. Pagganap. Ads by Pop Future. Ang mga tao ay agad na naging hindi mapakali.
Masiglang nag-usap ang lahat at medyo naguguluhan. Gumugol ako ng isang buong buwan upang ayusin ang pagtatanghal na ito. Dapat nakarangalan ng lahat na ma-enjoy ito ngayon, patuloy ni Tian Suehong. Kasabay nito, ikinaway ni Tian Suehong ang kanyang kamay, at 12-dosenang puting buto ang biglang lumitaw sa lahat ng direksyon ng martial arts hall. Ang malakas na pressure na iyon ang nagpahirap sa mga tao na huminga. Sa pagtingin sa 12-dosenang puting buto, lahat ay may masamang premonition. Anong ginagawa nila? Hindi ba nila tayo pinapaalis? Nakasimangot na tanong ni Chiang Mang. Napansin ng ilang tao na may mali at tumalikod na para umalis sa venue. Gayunpaman, nang makarating siya sa labasan, ikinaway ng mga puting buto ang kamay nito at binasag ang kanyang ulo. Hindi pa nagsisimula ang performance. Bakit ka nagmamadaling umalis? Bahagyang umiling si Tian Suehong. Ang mga ekspresyon ng lahat ay agad na naging mas pangit. Lalong naging kakaiba ang atmosphere sa venue. Lahat, ang makikita mo ay isang pamamaraan mula 10,000 taon na ang nakakaraan. Ito ay isang sagrado at makapangyarihang pamamaraan. Itinaas ni Tian Suehong ang kanyang mga kamay at nagsimulang bumulong. Pagkatapos, ang ilang mga haligi ng liwanag ay biglang sumabog mula sa paligid. 1, 2, 3, 8 haligi ng liwanag. Ang 8 haligi ng liwanag na ito ay tumago sa mga ulap, at ang mga alon ng kakaibang panloob na chi ay mabilis na kumalat. Ano? Ano ang mga ito? Ano yung 8 haligi ng liwanag na biglang lumitaw? Nakaramdam din ng pagkabalisa si Chinyu. Ang 8 light pillar na ito ay may dalang kakaibang panloob na chi na nagpatayo ng balahibo ng mga tao. Ang sect tracing technique ng Immortal Slaying Sect. Sa sandaling ito, ang boses ni Iron Egg ay tumunog sa isipan ni Chinyu. Tech tracing technique? Ano iyon? Nagmamadaling tanong ni Chinyu. Ang tono ng Iron Egg ay medyo solemn na habang sinabi niya, ayon sa mga tala, ang immortal na sekta ng pagpatay ay umasa sa discarding ito sa pagpapalaki ng sekta upang bumuo ng isang napakalakas na sekta. Napakakakaiba ng pamamaraang ito. Maaari nitong kunin ang espiritual na kamalayan ng mga tao sa malawakang sukat at gawin itong sariling gamit. Kabanata 974, Star Plucking Hand. Tulad ng inaasahan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Katulad nga ng nahulaan niya. Gusto pa rin ni Tian Suehong na kunin ang espiritual na kahulugan. At sa pagkakataong ito ay tila isang malawakang pagkuha. Tian Suehong, anong ginagawa mo? Sa sandaling ito, may sumigaw sa eksena. Sumulyap si Tian Suehong sa kanya at nginisyan, magsimula tayo sa iyo. Pagkatapos, gumalaw ang isip ni Tian Suehong, at biglang naging distorted ang mukha ng nagsasalita. Pagkatapos, ang kanyang espiritual na kahulugan ay nakuha. Ang 8 ilaw na haligi sa di kalayuan ay agad na naglabas ng liwanag at sinipsip sa espiritual na kahulugan. Unti-unting bumagsak ang katawan ng nagsasalita, isang katawan na lang ang nawala ng kaluluwa. Nang makita ang eksenang ito, nagpanik ang lahat, at medyo naging magulo ang eksena. May mga nagsisigawan pa. Tumahimik kayong lahat. Sigaw ni Tian Suehong. Inilibot niya ang kanyang malamig na mga mata sa paligid at malamig na sinabi, ngayon, gusto kong hiramin ang lakas ng lahat para makabangon sa pinakamataas na kalagayan. Dapat ay walang tutol ang lahat, di ba? F*CQ. May hindi napigil ang magmura ng malakas. Paulit-ulit nang inisyon ni Tian Suehong. Ginalaw niya ang kanyang isip at kinuha ang kanyang espiritual na kahulugan. Dapat natin siyang pigilan. May sumigaw at saka sumugod patungo sa Sky Blood Rainbow. Gayunpaman, bago niya mahawakan ang Sky Blood Rainbow, ang kanyang katawan ay dinurog ng mga puting buto. Gumisi ang Sky Blood Rainbow at sinabing, para sabihin sa iyo ang totoo, kapag na-activate na ang spell na ito, hindi na ito matatapos. Kahit napatayin mo ako, hindi mo ito mapipigilan. Nakikita mo ba ang liwanag na haligi sa malayo? Automatiko nilang sasagutin ang espiritual na kahulugan ng mga martial artists sa spell na ito. Hanggang sa maabsorb ang lahat ng martial artist. Ang liwanag na haligi ay tumingin sa napakalayo, na nangangahulugang sakop nito ang isang napakalawak na lugar. Sky Blood Rainbow, hindi rin ba natin ito maiiwasan?
Sigaw ng isang martial artist sa Mystic Realm. Ads by Pop Future. Gumisi si Skyblood Rainbow, ano ang mayroon ka ng higit sa kanila? Ikaw. Nang marinig ito, ang mga mukha ng lahat ay naging sobrang pangit. Ang ilang mga tao ay hindi maaaring makatulong ngunit atakihin ang Skyblood Rainbow, ngunit sa ilalim ng proteksyon ng mga puting buto, walang sino man ang makakasakit sa Skyblood Rainbow. To tell you the truth, sa ngayon, may hindi mabilang na martial artists na inaabsorb. Walang pakialam na sabi ni Tian Zuhong. At baka kayo na ang huling batch. Tian Zuhong, napakalayo mo na. Galit na galit ang isang martial saint at agad na sumugod kay Tian Zuhong. Nang makita ito ni Tian Zuhong, hindi niya maiwasang mapangiti, sobrang pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Pagkatapos niyang magsalita, si Baigo ay gumawa ng malalaking hakbang pasulong at pinalipad ang martial saint na ito na may hampas ng palad. Pagkatapos, ang malaking kamay ng puting buto ay nanginginig at direktang nabasag ang ulo ng martial saint. Nang makita ito ng karamihan, ang kanilang mga ekspresyon ay naging mas hindi magandang tingnan. Kahit ang martial saint ay hindi makatiis ng isang suntok, sino pa ang makakapigil kay Tian Zuehong? Tian Zuehong, huwag mong sabihin sa akin na balak mo rin kaming i-absorb. Sa sandaling ito, sinabi ni Gu Xinghe na may sobrang malungkot na ekspresyon. Sumulyap si Tian Zuehong kay Gu Xinghe at walang pakialam na sinabi, ikaw. Siyempre, ililigtas ko ang iyong buhay. Kung tutuusin, kapakipakinabang ka pa rin sa akin. Mahigpit na kumunat ang mga kilay ni Gu Xinghe. Sa kasalukuyang sitwasyon, kahit na hindi siya hinihigop, malamang na magdulot ito ng galit ng publiko. Gayunpaman, naisip ito ni Gu Xinghe. Sa anumang kaso, ang mga tao dito ay malapit ng mamatay, kaya bakit mag-abala sa kanilang mga iniisip? Mabuti naman. Tumanggo si Gu Xinghe at saka naglakad sa gilid. Nang makita ito ng mga tao sa paligid, agad silang natulala. Umalis si Gu Xinghe ng ganun-ganun lang. Wala siyang pakialam sa buhay ng lahat. Ito pa rin ba ang Jingdu Martial Arts Association? Hindi ako papayag na gawin mo ito. Sa sandaling ito, may namumukod tangi. Ads by Pop Future. Ang taong namumukod tangi ay walang iba kundi si Jai Xing. Ang kanyang matangkad na figure ay tila may lubos na ligtas na pakiramdam. At ang aura na inilabas niya ay nagpasigla sa panloob na chi ng karamihan. Napakalakas ng panloob na chi. Hindi napigil ang mapabulalas ni Qin Yu. Tulad ng inaasahan kay Jai Xing. Ang kanyang lakas ay malamang na higit pa kaysa sa iba pang mga martial saints. Sa hitsura ni Jai Xing, maaaring may pagkakataon pa. Sa pagtingin kay Jai Xing na nag-walk out, hindi maiwasan ni Tian Zuehong na magtaas ng kilay. Jai Xing, tumayo ka. Kaya kung iligtas ang iyong buhay, walang pakialam na sabi ni Tian Zuehong. Malamig na sinabi ni Jai Xing, hindi ko nahahayaang gawin mo ang anumang gusto mo. Gumisi si Tian Zuehong, so, gusto mo bang subukan ito sa Whitebone Army ko? Jai Xing, bumalik ka. Sa pagkakataong ito, sumigaw si Gu Xinghe, na nasa hindi kalayuan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi pinansin ni Jai Xing ang mga salita ni Gu Xinghe. Pinandilatan niya si Tian Zuehong at sinabing, gusto mong makuha ang espiritual na pakiramdam ng lahat ng martial artist. Ang ganitong karumal-dumal na bagay ay tiyak na parurusahan ng langit. Ha. Hindi napigilan ng Skyblood Rainbow na tumawa ng malakas. Pinaparusahan ng langit. Ikaw at ako ay parehong nasa cultivation. Paano doon mapaparusahan ng langit? The Skyblood Rainbow ridiculed. Pinaikit ni Jai Xing ang kanyang mga mata at sinabing, hindi pa rin huli ang lahat para huminto ka ngayon. Sinabi ng Skyblood Rainbow na may malungkot na mukha, hindi pa ba ako malinaw? Hanggat naka-activate ang spell na ito, hindi ito mapipigilan. Pagkatapos ay papatayin kita. Ang panloob na chi ni Jai Xing ay agad na sumabog sa limitasyon habang siya ay sumisingil patungo sa Skyblood Rainbow. Hindi mo alam ang buhay mula sa kamatayan. Pinaikit ni Skyblood Rainbow ang kanyang mga mata habang ang hukbong puti ng buto ay agad na hamarang sa kanyang harapan. Ikinuyom ni Jai Xing ang kanyang kamay na bakal at walang awa na binasag patungo sa Skyblood Rainbow.
Bang! Ang kanyang kamao ay bumangga sa puting buto, naglalabas ng mga alon ng nakakatakot na hagong. Gayunpaman, ang mga puting buto ay may katawan ng isang makapangyarihang figure at hindi masisira. Kahit na ang Star Caesar ay walang katulad na kapangyarihan, hindi niya nagawang saktan siya kahit kaunti. Ads by Pop Future. Huwag makipag-away sa kanyang katawan. Nagmamadaling sigaw ni Chinyu. Nang marinig ito ng Star Caesar ay agad siyang umatras. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay, at ang mga sinag ng liwanag ay namuo sa kanyang mga palad. Boom! Habang itinutulak pasulong ang mga kamay ng Star Caesar, ang nakakatakot na liwanag na iyon ay direktang lumapit sa mga puting buto. Ang estilo ng pakikipaglaban ni Baigo ay napakasimple, mayroon lamang isang malabakal na kamao. Isang pagsabog ng ningning ang sumabog sa katawan ni Baigo, at si Baigo ay agad na napaatras ng ilang hakbang. Nang makita ang eksenang ito, agad na natuwa ang lahat ng naruroon. May pagkakataon pa. May tuwang-tuwa na sumigaw. Jai Xing, bumalik ka dito. Galit na sigaw ni Gu Xinghe, na nasa hindi kalayuan. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Jai Xing. Muli niyang pinaandar ang kanyang ningning at isinabog ito patungo sa puting buto. Boom! 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 Saglit na nabasag ang lupa. Ang hindi mabilang na mga ulap ng alikabok ay tumaas, na nakakubli sa linya ng paningin ng lahat. Lahat ay kinakabahan na tumingin sa ulap ng alikabok. Puno ng takot ang kanilang mga mata. Gayunpaman, habang unti-unting kumalat ang alikabok, muling lumabas ang puting buto. Maliwanag, ang mga galaw ni Star Caesar ay hindi nagawang makapinsala sa mga puting butong ito. Ang tigas ng katawan. Hindi napigilan ni Chinyu na sabihin sa mahinang boses. Medyo naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ng Star Caesar. Ang katawan ng isang makapangyarihang figure ay tunay na tumutugma sa reputasyon nito. Overestimating yourself. Ikinaway ni Skyblood Rainbow ang kanyang kamay, at kaagad, 3 pang puting buto ang lumabas. Ang isang puting buto ay sapat na upang iwan ang Star Caesar sa isang kakila-kilabot na estado, pabayaan ang 3. Ang ekspresyon ni Jai Xing ay unti-unting naging malungkot. Malamig niyang tiningnan ang kalansay sa kanyang harapan at dahan-daang itinaas ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos, makikita ng isa ang mga sinag ng liwanag na namumuo sa itaas ng kanyang ulo. Ang liwanag na ito ay tila mga bituin ng sunod-sunod. Ang hindi mabilang na mga sinag ng liwanag na tulad ng mga bituin ay damapo sa 10 daliri ni Jai Xing. Ito ang sikat na ganap na kasanayan ng Star Caesar, Star Caesar. Tama, sinasabi na ang discarding ito ay walang kapantay, at nakuha ng Star Caesar ang pangalan nito sa pamamagitan ng pag-asa sa discarding ito. Kabanata 975, matalo mo ba siya? Isa-isang damapo sa kanyang mga daliri ang mala starlight na mga ilaw. Ang kapangyarihan ng pagkawasak ay namuo sa kanyang mga daliri. Nararamdaman ang kapangyarihang ito, hindi maiwasan ng lahat na magmukhang gulat. Maging ang Skyblood Rainbow ay hindi napigil ang magtaas ng kilay. Magandang diskarte, bahagyang puri ng Skyblood Rainbow. Maliwanag at mahiwaga ang 10 ilaw ng Star Caesar. Ang kapangyarihang nakapaloob sa mga ito ay naging dahilan upang ang mga tao ay hindi maglakas loob na tumingin ng diretso sa kanila. Pumunta ka sa impyerno. Kasabay ng galit na dagindong ni Jai Xing, sabay abot ng kanyang mga kamay. Ang 10 dagdag na panloob na chi na parang mga bituin ay agad na nabasag patungo sa 3 puting buto. Boom! Isang nuclear bomb na parang pagsabog ang umalangaw-ngaw sa buong Discussion Marshall Hall. Agad na bumagsak ang Discussion Marshall Hall, at isang nakakatakot na aura ang mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang mga mas mahina ay direktang nabasag sa tinadtad na karne ng aura na ito. Maging si Chinyu at ang iba pa ay nakadama ng bakas ng pressure. Ang buong lupa ay nabasag sa mga piraso, at ang mga bulk zone ng marahas na hangin ay umakyat. Sa isang iglap, lumipad ang buhangin at mga bato, at nagdilim ang langit. Ang lakas ng pagpitik ng kamay ng bituin ay higit pa sa imahinasyon ng isang tao. Ads by Pop Future. Maging ang ekspresyon ng Skyblood Rainbow ay nagbago, na para bang nabigla siya sa hakbang na ito.
Sa hindi kalayuan, medyo humihingal ang Star Peking, at may bakas ng pawis sa kanyang noo. Kitang-kita na ang pressure na ginawa sa kanya ng Star Caesar ay napakalakas din. Nawala ang liwanag, at nahulog ang alikabok. Ang 3 puting buto ay nabasag sa lupa. Lumitaw ang mga puting spot sa kanilang mga katawan. Ang resultang ito ay agad na naging sanhi ng kawalan ng pag-asa sa lahat. Ang napakalakas na galaw ng Star Caesar ay nag-iwan lamang ng mga puting spot. Gaano kaitigas ang puting buto na ito? Tapos na, kahit ang kamay na nanunuot ng bituin ay hindi sila masasaktan. Ang katawan ng isang makapangyarihang figure ay naaayon sa reputasyon nito. Tapos na, ayoko pang mamatay. Ang ilang mga tao ay lumuluha pa, ang kanilang mga mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi napigilan ng Heavenly Blood Rainbow na mapatawa. Iyan na lang ba ang mayroon ka? Star Plakang, ikaw ay so lang. Sinabayan ng galit na dagindong ni Tian Suehong, isang puting kalansay ang agad na lumitaw sa harap ni Jai Xing. Bang! Isang puting kamao ang nabasag sa dibdib ni Jai Xing, at ang kanyang katawan ay agad na pinalipad. Ang kanyang katawan ay dumula sa lupa ng 12 metro, at patuloy na tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Si Tian Suehong ay malamig na tumingin kay Jai Xing at sinabing, ikaw ay walang ingat, sinusubukan pa ring pigilan ang aking engranding plano. Ads by Pop Future. Si Jai Xing ay nakahandusay sa lupa, mukhang lubhang miserable. Tian Suehong, tumigil ka. Sumugod si Gu Xinghe at hamarang sa harap ni Jai Xing. Sumulyap si Tian Suehong kay Gu Xinghe at ngumuso, haharapin na lang kita sa huling pagkakataon. Kung may susunod pa, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Napaungol si Gu Xinghe bilang pasasalamat. Pinuhat niya si Jai Xing at tumalikod para umalis. Maging si Jai Xing ay natalo. Hindi pagmamalabos na sabihin na si Jai Xing ang pinakamalakas na tao sa ngayon. Kahit si Jiang ay maaaring hindi siya kapareha. Kahit siya ay natalo. Sino pa ang makakapigil kay Tian Suehong? Bweng! Sa sandaling ito, isang maliwanag na ilaw ang kumislap sa hindi kalayuan. Ang espiritual na kahulugan ng isang martial artist ay direktang nakuha. Agad na napasigaw sa takot ang nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Dahil dito, lalo pang naging desperado ang mga taong natatakot na. Nang ang kasawian ay dumating sa kanila, ang takot ay higit na higit sa kanilang narinig. Ang eksena ay naging lubhang magulo. Natakot ang lahat na baka sila na ang susunod na mahugot. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ang panghuhula ng Divine Sense ay random, walang pakialam na sabi ni Tian Suehong. Isang segundo, maaaring libu-libong milya ang layo. Sa susunod na segundo, baka ikaw na. Ngumisi si Tian Suehong, inihayag ang kanyang bibig na puno ng mapuputing ngipin. Ang mga tunog ng pain ay walang katapusan. Ang ilang mga tao ay hindi makayanan ang psikolohikal na presyon at nawalan ng malay sa lugar. Tian Suehong, mangyaring iligtas mo ako. Handa akong magtrabaho para sa iyo. Ads by Pop Future. Sa sandaling ito, nagsimulang sumuko ang ilang tao kay Tian Suehong, sinusubukang iligtas ang kanilang buhay. Ako, payag din ako. Payag akong sumali sa Slaughter Immortal Sect at magtrabaho para sa Slaughter Immortal Sect. I only beg for my life. Sa pagtingin sa mga mandirigma na nakaluhod sa lupa at nagmamakaawa, hindi napigilan ng Sky Blood Rainbow na tuyain, trabaho mo ako. Karapat-dapat ka ba? Inilibot niya ang kanyang tingin sa mga tao at malamig na sinabi, ang pinakamalaking gamit mo ay upang bigyan ako ng espiritual na kahulugan. Ang kapaligiran ng kawalan ng pag-asa ay bumalot sa buong discussion Marshall Hall. May mga taong natakot kaya bumagsak sila sa lupa, habang ang iba naman ay natakot na ang kanilang mga pandiya ay naging dilaw. Damn it, puno ng galit ang mukha ni Kung Yun. Talagang hindi namin siya maaaring payagan na magpatuloy sa paggawa ng masama. Kahit si Jai Xing ay natalo. Mas hindi tayo kalaban para sa kanya. Umiling si Qin Yu. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Uupo na lang ba tayo at maghihintay sa kamatayan? Tumingin si Qin Yu sa ilang mga light pillar sa hindi kalayuan at sinabi sa malalim na boses,
kung gusto nating ihinto ang spell na ito, natatakot ako na kailangan nating putulin ang light pillar na ito. Ganun pa man, napakalayo ng mga haliging ilaw, kaya paano niya ito puputulin? Ang mga liwanag na haligi ay naging mas makapal, at ang liwanag ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Puno ng pananabik ang mukha ni Tian Zuehong. Huminga siya ng malalim at sinabing, hindi magtatagal para makarecover ako sa pit ko, hahaha. Ang kanyang tawa ay parang demonyo, umaalingaw-ngaw sa buong discussion martial hall. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, Taidan, mayroon ka bang paraan para putulin ang mga light pillar na iyon? O hayaan mo akong makatakas. Masyado kang nag-iisip. Ang mga magaan na haliging ito ay hindi mo kayang putulin. Sa pagkakataong ito, ang boses ni Iron Egg ang tumutunog sa kanyang isipan. Sumimangot si Chinyu at sinabing, hindi mo sila maputol. Bakit? Ang bakal na itlog ay kinutya, natatakot ako na hindi mo alam kung gaano kakilakilabot ang discarding ito. Ang 8 light pillars na iyon ay hindi materyal. Paano mo ito puputulin? Hindi napigilan ni Chinyu ang pag-igting ng kanyang mga ngipin at sinabing, kung gayon, paano ko ihihinto ang pamamaraang ito? Hindi ba't sinabi niya na ang pamamaraang ito ay hindi mapipigilan? Noong ginamit ng walang kamatayang sekta ng pagpatay ang pamamaraang ito, walang makakapigil dito, sabi ni Taidan sa malalim na boses. Hindi napigilan ni Chinyu na sampain sa loob, so, maupo lang tayo at maghintay sa kamatayan. Oo, bulong ni Taidan sa mahinang boses. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabing, kung ipahiram ko sa iyo ang aking katawan, maaari mo bang talunin ang mga puting buto? Kabanata 976, Labanan. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, buong pagmamalaking sinabi ni Taidan, kung ipahiram mo sa akin ang iyong katawan, makakayanan ko ang ilang kalansay. Tumigil si Taidan at nagpatuloy, pero, kahit napatayin ko ang mga kalansay na iyon, hindi ko mapipigilan ang forma sayo na ito. Hindi maiwasan ni Chinyu na mamatla. Kung hindi niya mapigilan ang forma sayo na ito, may mga martial artist pa rin na namamatay, at kahit siya mismo ay hindi makakatakas. Bang! Sa sandaling ito, ang espiritual na pakiramdam ng isa pang martial artist ay nahugot, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Habang parami ang mga martial artist na nakapaligid sa kanya ay nahugot sa kanilang espiritual na mga pandama, patuloy na lumaganap ang takot na iyon. Si Chinyu ay malamig na tumingin kay Tian Zuehong, na nasa hindi kalayuan, at ang kanyang mukha ay naging mas mapula. Ngunit sa oras na ito, walang nang ahas na mag-stand out, dahil kung sino ang tatayo ay magiging susunod na target. Nakatayo doon si Tian Zuehong habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Baka sa mukha niya ang kasiyahan na mas nakakapagpaisip. Chinyu, hindi na tayo makapaghintay. Labanan natin siya. Ikinuyom ni Changmang ang kanyang kamao at sinabi. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng pulang ilaw. Kasama ang kanyang matangkad na katawan, siya ay mukhang labis na mapang-api. Saintly being. Sa sandaling ito, muling tumunog ang boses ni Taidan. Talagang may mga kakaibang tao na nagtitipon sa paligid mo. Hindi pinansin ni Chinyu si Taidan. Tinapot niya ang balikat ni Changmang at umiling. Huwag kang gagawa ng bagay na padalos-dalos. Umupo ka. Kinagat ni Changmang ang kanyang mga ngipin at sinabing, huwag mong sabihing panoorin na lang natin ang napakaraming inosenteng tao na namamatay. Hindi ko kaya iyon. Ipaglaban mo siya, malamig na sabi ni Kung Yon. Ads by Pop Future. Natahimik si Chinyu. Nag-isip siya sandali at sinabing, maupo ka. Susubukan kong pigilan siya. Sasama kami sa iyo. Nagmamadaling sabi ni Changmang at Kung Yon. Mabilis na umiling si Chinyu at sinabing, hindi. Dahil naglakas loob akong tumayo, natural na may paraan ako para protektahan ang sarili ko. Bago ako mamatay, walang sino man ang pinapayagang sumulong. Pagkatapos sabihin ito, dahan-daang tumayo si Chinyu at lumakad patungo sa rainbow ng dugo sa kalangitan sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat. Halos lahat ay nakatuon ang tingin kay Chinyu. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay medyo komplikado. May sorpresa, excitement, at excitement.
Walang umaasa na si Chinyu ay mamumukod tangi sa oras na ito. HMPH. Showing off. Hindi napigilan ni Yan Jinyaw na mapaungol nang makita ito. Naglakas loob ka pa ring magpakitang gila sa ganoong sitwasyon. Nililigawan mo lang si kamatayan. May bakas ng pagiging mapaglaro sa mukha ni Tian Zuehong. Chinyu. Pinalaki ni Tian Zuehong si Chinyu. I let you escape last time. Hindi ko inaasahan na maglalakas loob ka pa ring lumabas. Dahan-daang naglakad si Chinyu patungo kay Tian Zuehong. Malamig niyang tiningnan si Tian Zuehong at sinabing, Tian Zuehong, tumigil ka. Stop. How. Hindi napigilan ng Sky Blood Rainbow na tumawa ng malakas. May karapatan ka bang sabihin iyon sa akin? Ang mga mata ng Sky Blood Rainbow ay naging sobrang lamig. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabing, sinisikap kong hikayatin ka. Paano kung hindi ako makinig? Tumaas ang kilay ng Sky Blood Rainbow at sinabing. Biglang nanginig ang katawan ni Chinyu, at agad na lumiwanag ang gininto ang liwanag. Kung hindi ka makikinig, kaya ko lang lumaban hanggang kamatayan, malamig na sabi ni Chinyu. Ads by Pop Future. Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Heavenly Blood Rainbow na halos tumulo ang mga luha. Labanan hanggang kamatayan. Nililigawan mo si kamatayan. Sabi ng Heavenly Blood Rainbow na may malamig na ngiti. Kahit ang pagpili ng mga bituin ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit, pabayaan ka. Walang sinabi si Chinyu, ngunit mabilis pa ring tumataas ang kanyang panloob na chi. Pahiram sa akin ang katawan mo. Boses ng Iron Egg sa kanyang isipan. Hindi siya pinansin ni Chinyu. Hindi gustong gamitin ni Chinyu ang kapangyarihan ng Iron Egg maliban kung ito ay isang kritikal na sandali. Una, hindi siya nagtiwala sa bakal na itlog. Pangalawa, madaling magkaroon ng pagtitiwala na makakaapekto sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Sige, paglaruan kita. Naramdaman ang layunin ng pagpatay mula kay Chinyu, naging interesado rin si Tian Zuehong. Napaatras siya ng isang hakbang at sa bahagyang pagwagayway ng kanyang daliri, isang puting kalansay ang lumapit sa kanya. Sa pagtingin sa matangkad na puting kalansay sa harap niya, medyo nakaramdam ng kaba si Chinyu. Gayunpaman, maliban sa pagiging kinakabahan, si Chinyu ay nagkaroon din ng matinding pagnanais na lumaban. Sa halos isang iglap, ang panloob na chi ni Chinyu ay umabot sa sukdulan nito. Ang gininto ang liwanag na iyon ay parang kulay ng isang bayani, lubhang nakasisilaw at may tatak sa puso ng lahat. Patayin mo siya, malamig na sabi ni Sky Blood Rainbow. Habang nag-uutos si Sky Blood Rainbow, mabilis na itinaas ng mga puting buto ang kamay nito at inabot si Chinyu. Hindi umiwas si Chinyu. Sa halip, galit siyang umungol at ikinuyom ang kamao para salubungin ito. Ang Golden Fist ay tila may dalang apoy habang ito ay mabangis na bumangga sa masasamang puting buto. Boom! Sa instant na banggaan, sumabog ang mga spark na parang bakal. Ads by Pop Future. Ang mga alon ng kapangyarihan ay mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon tulad ng isang shockwave. Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, paulit-ulit na napaatras si Chinyu. Mahigit 10 hakbang ang inabot niya para maging matatag ang kanyang katawan. Napakalakas ng puwersa. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Ang kapangyarihan ng puting buto na ito ay mas malakas kaysa sa naisip niya. Pahiram sa akin ng iyong katawan, at tuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo. Muling tumunog ang boses ni Iron Egg. Hindi siya pinansin ni Chinyu habang siya ay tumayo mula sa lupa. Sa sandaling tumayo siya, naramdaman niya ang mga bakas ng sakit na nagmumula sa kanyang mga panloob na organo. Nakakatakot na kapangyarihan. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Ang kapangyarihang iyon ay talagang sumunod sa kamao ni Chinyu at kumalat sa kanyang buong katawan, na nagdulot ng epekto sa kanyang mga panloob na organo. Ang katawan ng isang makapangyarihang figure ay tunay na tumutugma sa reputasyon nito. Hindi mo alam kung mabubuhay ka o mamamatay. Nang makita ito ni Sky Blood Rainbow, hindi niya maiwasang mapangiti. Sa susunod na segundo, ang puting buto na iyon ay muling sumugod kay Chinyu. Hindi pa rin umiwas si Chinyu. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang ganap na simula na sagradong kamao.
Nag-away silang dalawa sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, pinalipad pa rin ang katawan ni Chinyu, at marahas siyang bumagsak sa pader sa gilid. Ang kanyang katawan ay dumulas sa dingding, at ang mga bakas ng dugo ay tumulo mula sa kanyang likuran. Mas malakas pa ito kaysa dati. Hindi napigilan ni Chinyu na manlaki ang kanyang mga mata. Anong klaseng halimaw ito? Sa ilalim ng ganap na simula banal na kamao, hindi lamang ito ay hindi dumanas ng anumang pinsala, ito ay hindi kahit isang hakbang. Talagang malakas si Jai Xing, para talagang maibagsak ang bagay na ito sa lupa. Pinunasan ni Chinyu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at hindi maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Chinyu, may tendency ka bang abusuhin? Sabi ni Tian Suehong na may mapaglarong tingin. Walang sinabi si Chinyu. Pinilit niyang bumangon mula sa lupa. Natatakot akong hindi na ako makapagpigil, mahinang ungol ni Chinyu. Ang tanging maaasahan niya ngayon ay ang masira ang 10,000 mga diskarte sa isang suntok. Pagkatapos, muling sumibol ang gininto ang liwanag mula sa katawan ni Chinyu. Ang mga sinag ng gintong liwanag ay parang bukal, bumubuhos sa kanyang kanang braso. Sa isang iglap, ang kanang kamao ni Chinyu ay naging sobrang init, tulad ng isang nasusunog na araw. Mabilis na napuno ng nakakatakot na kapangyarihan ang buong arena, at tila umiinit ang buong discussion Marshall Hall. Ang init ng temperatura, bulalas ng isa. What move is this? Hindi napigilan ni Yan Jinyaw na sumimangot, at tumayo pa siya. Kabanata 977, lahat ng kanyang trump card ay nabunyag. Ang suntok ni Chinyu ay nagpanginig sa lahat. Kahit nasa malayo sila ay ramdam pa rin nila ang malakas na lakas sa kamaong iyon. Ikinuyom ni Chinyu ang kanyang kanang kamay sa isang kamao. Kumikislap ang gintong liwanag, lubhang nakasisilaw. Gayunpaman, sa hindi kalayuan, ang mga puting buto ay hindi gumagalaw. Huminga ng malalim si Chinyu at malamig na sinabi, "Halika, tingnan ko kung gaano kalakas ang makapangyarihang katawan na ito." Kasunod ng galit na dagindong ni Chinyu, ang kanyang mga paa ay agad na gumalaw, at sa isang kisap mata, nakarating siya sa harap ng mga puting buto. Iniyuko ni Chinyu ang kanyang mga paa, at ang kanyang katawan ay biglang tumalbog. Isang malaking gintong liwanag ang bumaba mula sa langit, at mabangis na nabasag patungo sa mga puting buto. Ang paraan ng pag-atake ng mga puting buto ay napakasimple. Magagamit lang nito ang malabakal na katawan nito para kuyom ng kamao para salubungin ang atak. Bang! Sa wakas ay nagbanggaan ang mga kamao. Isang golden at isang puti, na bumubuo ng dalawang nakakasilaw na visual impact. Ang ganitong uri ng paghaharap ay naging sanhi ng buong eksena upang pukawin ang mga alon ng alikabok. Mabilis na lumubog ang lupa, na para bang isang malaking lindol ang naganap. Gayunpaman, kahit nasa ilalim ng impluwensya ng pagyanig ng lupa at pagyanig ng bundok, ang lahat ay nakatitig pa rin sa gitna ng discussion Marshall Hall. Bush! Hindi nagtagal, isang figure ang bumaril mula sa gitna. Ang figurang ito ay walang iba kundi si Chinyu. Siya ay pinalipad muli, at lumitaw ang mga bitek sa kanyang kamao. Gayunpaman, ang mga puting buto ay umaatres lamang ng 5 hakbang. Wala ni isang puting spot ang natira sa katawan niya. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng lahat na huminga ng malamig. Ano? Anong klaseng katawan ito? Hindi naman nasira. Ads by Pop Future. Maaaring ang suntok ni Chinyu ay isang bluff lang. Imposible. Nagamit na niya ang suntok na iyon noon, at halos walang makatiis. Kung tutuusin, napakaraming pagkakaiba sa kaharian sa pagitan ng dalawang panig. Ubo-ubo-ubo. Si Chinyu ay nagsimulang umubo ng dugo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang mukha ay lalong namutla. Ay nalalayan niya ang kanyang katawan at tumayo mula sa lupa. Ang lakas ng katawan. Pinunasan ni Chinyu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at mahinang bumulong. Ito ay mga buto lamang ng isang makapangyarihang figure, ngunit napakalakas na nito. Gaano kalakas ang isang tunay na makapangyarihang figure? Let me do it. Tuwang-tuwang sabi ni Taidan. Pinunasan ni Chinyu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Medyo ayaw pa rin niyang tanggapin ito. Chinyu. Sa sandaling ito, sa wakas ay hindi na ito napigilan ni Changmang at tumalon pababa mula sa itaas.
Tumakbo siya papunta kay Chinyu sa ilang hakbang at inalalayan siya. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Tanong ni Chang Mang sa malalim na boses. Gayunpaman, ang mga mag-aaral ni Chinyu ay biglang nagsikip at siya ay sumigaw, dali na umiwas. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang kamao ng white bow na iyon ay walang awang humampes kay Chang Mang mula sa likuran. Bago pa makapag-react si Chang Mang, diretso siyang pinalipad. Bumagsak ang katawan niya sa pader at nabaon sa mga guho. Chang Mang. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Chinyu. Alam niya ang kapangyarihan ng puting buto. Ang mapanirang kapangyarihan ng suntok na ito ay lampas sa imahinasyon. Ngunit sa sandaling ito, nagmamadaling lumabas si Chang Mang anumang oras. Ads by Pop Future. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula, parang galit na toro. Patuloy na umuungal si Chang Mang, at lumakas ang pulang ilaw sa kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, bumaril siya patungo sa puting buto. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Chinyu na mapatulala. Napakalakas talaga ng katawan ng batang ito. Hindi lamang siya namatay pagkatapos ng suntok, ngunit siya ay naging mas malakas. Ang banal na nilalang ay hindi kasing mahina gaya ng iniisip mo. Ang banal na nilalang na lumaki ay hindi mas mahina kaysa sa iyong kaguluhang katawan, sabi ni Taidan sa kanyang isip. Napatingin si Chinyu kay Chang Mang na nasa hindi kalayuan. Sumugod siya at mabilis na napaatras. Gayunpaman, si Chang Mang ay parang ipis na hindi kayang bugbugin hanggang mamatay. Matapos bumagsak sa lupa, bumangon siya at muling sumugod patungo sa mga puting buto. Ang eksenang ito ay hindi lamang nabigla kay Chinyu, ngunit lahat ng naroroon ay nanlaki din ang kanilang mga mata. F***, isang mandirigma. Kailan pa lumitaw ang ganyang hamak na tao? Para lang siyang baliw. Kahit na iyon ang kaso, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ni Chang Mang at Baigo ay napakalaki pa rin. Sa huli, natamba pa rin siya at nahirapang bumangon. Naglakad si Chinyu sa harap ni Chang Mang, binuhat siya, at naglakad patungo sa entablado. Alagaan mo siyang mabuti. Inabot ni Chinyu si Chang Mang kina Yao Ming at Kong Yun. Pagkatapos nito, bumalik si Chinyu sa larangan ng digmaan. Kawili-wili, talagang kawili-wili. Hindi naiwasang sabihin ni Tian Zuehong sa mapaglarong tono. Hindi ko inaasahan na napakaraming tao sa mundong ito na may dugo sa kanilang mga ugat. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Tian Zuehong at sinabing, sa tingin mo ba uupo na lang tayo at hihintayin si kamatayan? Hehe. Kahit anong gawin mo? Magiging pareho ang ending, walang pakialam na sabi ni Tian Zuehong. Ads by Pop Future. Tila tinatimad siyang kausapin si Chinyu, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay at inutusan ng puting buto na sisingilan muli si Chinyu. Swoosh! Sa pagtingin sa puting buto na umaakay sa kanya, si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Mabilis lang siyang umiwas. Gayunpaman, ang puting buto na ito ay hindi lamang nagtataglay ng malakas na pisikal na katawan, mayroon din itong napakabilis na bilis. Maging si Chinyu, na sumailalim sa pagsasanay kasama ang immortal na Crane, ay mabilis na dehado sa mga tuntunin ng bilis. Walang magawa, may kuyam lamang ni Chinyu ang kanyang kamao para harapin ang pag-atake. Gayunpaman, ang resulta ay predictable. Sa isang suntok lang, nabasag ang golden light sa katawan ni Chinyu, ngunit ang mga puting buto ay hindi nasira. Damn it! Ang mga sugat sa katawan ni Chinyu ay naging mas malala. Kung magpapatuloy ito, baka mamatay talaga siya dito. Pilasin mo at ibigay mo sa akin ang iyong katawan. Udyok ni Taidan. Nakakaiti na ang mga kamay ko. Pilasin mo ibigay mo. Hindi mapigilan ni Chinyu na magmura sa kanyang puso. Talaga bang ibibigay niya ang kanyang katawan para itali si Dan? Pero paano kung hindi niya ibalik? Malakas ang premonition ni Chinyu na ang pag-atake ng kanyang ama ay maaaring isang beses lang. Bang! Bago makapagdesisyon si Chinyu, sinipa ng puting buto ang panga ni Chinyu, na nagpalipad sa kanya sa ere. Lumingon si Chinyu at binasag ang kanyang kamao sa ulo ng puting buto. Klang! Sa kasamaang palad, ang ulo ang pinakamatigas na buto, kaya walang epekto ang suntok na ito. Chinyu? Gamitin ang bronze sword. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang nagmula sa karamihan.
Ito ay walang iba kundi ang bigot. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi, ang tansong espada na iyon ay maaaring mag-iwan ng marka sa tarangkahan ng walang kamatayang sekta ng pagpatay, pabayaan ang puting buto na ito. Tinapik ni Chinyu ang kanyang ulo. Tama yan. Nakalimutan na niya talaga ang Bronze Sword. Kabanata 978, ang pang-apat na slash ng siyam na ganap na panimulang slash. Mula nang binago siya ni Luo Jingyo, hindi kailanman ginamit ni Chinyu ang Bronze Sword. Si Chinyu, na palaging umaasa sa kanyang pisikal na katawan, ay matagal nang nakakalimutan ang tungkol sa tansong espada. Oo, ang tansong espada. Nagliwanag ang mga mata ni Chinyu. Sa isang pag-iling ng kanyang palad, isang mahabang espada ang nahulog sa kanyang kamay. Ang longsword ay escarlata ang kulay, at ang mga bakas ng hangarin sa pagpatay ay nagmula rito. Phew! Salamat! Ikinumpas ni Chinyu ang kanyang kamay sa direksyon ng bigot sa manibela. Ang bigot sa manibela ay nagmamadaling itinago ang kanyang ulo sa karamihan, natatakot na matuklasan. Hinawakan ni Chinyu ang bronze sword at malamig na tumingin sa mga puting buto sa kanyang harapan. HMPH, sa tingin mo ba ay makakalaban mo ang isang makapangyarihang tao na may basag na espada? Ang mga mata ni Tian Zuehong ay puno ng panunuya. Walang sinabi si Chinyu. Hinawakan niya ang espada gamit ang dalawang kamay at pinaikit ang kanyang mga mata, tila kinakabahan. Nakaharap sa makapangyarihang katawan na ito, kahit na hawak niya ang bronze sword, medyo hindi pa rin sigurado si Chinyu. Bush! Sa sandaling ito, ang mga puting buto ay sumugod na patungo sa Chinyu. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Agad niyang hinawakan ang espada at marahas na nilaslas. Klang! Sa instant na banggaan, agad na lumipad si Spark sa lahat ng direksyon. Ang nakakatakot na puwersang iyon ay yumanig sa palso ni Chinyu hanggang sa sumakit ito. Halos malaglag ang tansong espada sa kanyang kamay. F*6, walang kwenta. Hindi napigilan ni Chinyu na manlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ito. Ang katawan ng kalansay na ito ay talagang lampas sa kanyang imahinasyon. Bago pa makapag-react si Chinyu, ang skeleton ay sumugod na muli patungo kay Chinyu. Ang kanyang mga kamay ay naging mga kuko at dumiretso sa ulo ni Chinyu. Nagmamadaling inilagay ni Chinyu ang espada ng paalang sa itaas ng kanyang ulo upang harangan ang pag-ataking ito. Ads by Pop Future. Klang! May isa pang malakas na tunog. Sa pagkakataong ito, hindi na kinaya ni Chinyu. Lumipad palabas ang espada sa kamay niya. Ha. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Tian Zuehong na tumawa ng malakas. Iyon lang ba ang mayroon ka? Tumaas ang kilay ni Tian Zuehong at sinabi. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Tinugod niya ang tagiliran ng tansong espada at hinugot ito. Bitawan mo ako. Gusto kong turuan ng leksyon ang batang ito. Apurado ang boses ni Taidan sa kanyang isipan. Hindi siya pinansin ni Chinyu. Hinawakan niya ang espada gamit ang dalawang kamay, at ang layuning pumatay ay bumaril sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ang panloob na chi sa katawan ni Chinyu ay sumugod sa tansong espada. Buzz! Ang tansong espada na nasa kamay ni Chinyu ay patuloy na umaalingaw-ngaw, at naglabas ito ng tunog na parang angal ng mga multo at angal ng mga lobo. Ang mga sinag ng liwanag ay lumitaw sa tansong espada. Ang discarding ito ay ang ganap na simula ng siyam na slash. Sa pagharap sa makapangyarihang katawan na ito, si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang ikatlong laslas ng ganap na simula ng siyam na laslas. Pumunta sa impyerno. Si Chinyu ay nagpakawalan ng galit na dagindong at ang kanyang katawan ay bumangon mula sa lupa. Hinawakan niya ang espada gamit ang dalawang kamay at walang awa na nilaslas patungo sa mga puting buto. Isang nakakatakot na sinag ng espada ang bumaba mula sa langit at naglaslas ng marilag. Sa ilalim ng paghihimok ni Chinyu, ang walang kapantay na matalas na talim ng espada na iyon ay tumama sa mga puting buto. Chila! Sa ilalim ng atake ng espada na ito, ang katawan ng White Bones ay talagang nabasag sa lupa. Hindi lang iyon, lumitaw ang isang puting peklat sa kanyang palad na dati niyang hinaharang. Ads by Pop Future. Nagtrabaho.
Agad na tuwang-tuwa si Chinyu nang makita niya ito. Kahit na ang star-picking hand, ang star-picking's trump card, ay nag-iwan lamang ng puting peklat. Malakas na si Chinyu para mag-iwan ng puting peklat na may kalahating hakbang na martial saint. Nanlaki din ang mga tao sa di kalayuan nang makita nila ito. Ang swordsmanship ni Chinyu ay talagang napakalakas. Lagi kong iniisip na ang pinakamalakas niyang punto ay ang kanyang pisikal na katawan. Hindi ko inaasahan na ganoon din kalakas ang kanyang espada. Napakunot ng noo si Yan Jinyaw. Hindi rin niya inaasahan na magagawa ni Chinyu na saktan ang puting buto. Sa larangan ng digmaan, hinawakan ni Chinyu ang tansong espada at patuloy na umatras. Ang kanyang unang pananabik ay napalitan ng pag-aalala sa isang kisap mata. Alam na alam ni Chinyu na ang siyam na slash ng ganap na simula ay ang trump card ni Chinyu. Pero kahit ganoon, nag-iwan lang ito ng puting marka. Ang pagnanais na basagin ang puting buto na ito ay halos imposible. Chinyu, mayroon kang ilang kakayahan. Ang sword technique na ito ay malamang na isang heaven rank technique, sa hindi kalayuan, walang pakialam na sabi ni Tian Zuehong. Sa kasamaang palad, ang ganitong pamamaraan ng espada na tulad nito, hindi mo dapat magawang laslas ito ng maraming beses. Pagkatapos sabihin ito, ikinaway ni Tian Zuehong ang kanyang kamay, at ang puting buto ay agad na sumugod patungo kay Chinyu. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya, at nakuha lamang ang kanyang espada at nagmamadaling tumugon. Sa ilang sandali, ang tunog ng dang-dang-dang, ay patuloy na maririnig. Ginamit ng puting buto ang kanyang bakal na katawan upang patuloy na bumasag patungo sa tansong espada sa kamay ni Chinyu. Ang malaking impact ay nagdulot ng sakit sa pulso ni Chinyu, at halos mabali ito. Boom! Sa wakas, sa ilalim ng malakas na pag-atake ng puting buto, ang tansong espada sa kamay ni Chinyu ay nahulog muli. Ads by Pop Future. Bago pa makapag-react si Chinyu, ang mga puting buto ay naghagis ng isa pang suntok sa dibdib ni Chinyu. Klang! Ang katawan ni Chinyu ay pinalipad ng 12 metro ang layo sa isang iglap, at ang kanyang bibig ay walang tigil na dumudugo. Patayin mo siya para sa akin. Sigaw ni Tian Zuehong. Parang nabaliw ang White Bones nang matanggap niya ang order. Parehong mabilis na tumaas ang kanyang bilis at lakas. Ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang hindi magandang tingnan. Agad niyang isinagawa ang line word incantation at mabilis na hinablot ang espada sa kanyang kamay, nagmamadaling tumugon. Sa loob lamang ng ilang maikling segundo, ang mga puting buto ay naglabas na ng 12 ng suntok. Kahit mahigpit na hinawakan ni Chinyu ang bronze sword, nanginginig pa rin siya hanggang sa hindi niya mapigilan ang pagsusuka ng dugo. Anak, kung magpapatuloy ito, natatakot akong mamatay ka. Boses ni Iron Egg ang narinig niya sa kanyang isipan. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay malungkot at hindi sigurado. Sa hindi kalayuan, ang lahat ay hindi naiwasang tumayo, nakatingin kay Chinyu na lumalaban sa dugo. Ang kanilang mga puso ay nasa kanilang mga lalamunan. Damn it! Let's go, all out! Sinamantala ni Chinyu ang pagkakataon at bumaril ng 12 metro. Sa sandaling ito, si Chinyu ay malubhang nasugatan, at ang kamay na may hawak ng espada ay bahagyang nanginginig. Mabangis na sinaksak ni Chinyu ang espada sa lupa, at mabilis na dumulas ang kanyang palad. Sa isang iglap, isang malaking karakter na, Dao, ang lumitaw sa kanyang harapan. Dao character. Lalong nabigla si Taida nang makita ang eksenang ito. Paano mo nalaman ang siyam na sikreto? Si Chinyu ay walang oras para abalahin si Taidan. Pagkatapos gamitin ang karakter na Dao, ang lakas ni Chinyu ay agad na tumaas ng 10 ulit. Ang malakas na aura na iyon ay agad na tumama sa buong arena. Dao character, meron talaga siyang karakter na Dao. Nagsikip muli ang mga mag-aaral ni Yan Jinyaw. Sinubukan niyang hanapin ang siyam na sikreto, ngunit nabigo. Hindi niya inaasahan na natutunan ni Chinyu ang totoong formula ng pakikipaglaban. Sa tulong ng fighting formula, ang lakas ni Chinyu ay umakyat sa ibang level. Hinawakan niya ang tansong espada at pinaikit ang mga mata. Ang panloob na chi ay lumabas mula sa kanyang katawan at ibinuhos sa tansong espada. Ang unang 9 na hiwa, ang ika-4 na hiwa.
Sa galit na dagindong ni Chinyu, ang katawan ni Chinyu ay bumangon mula sa lupa. Isang mas nakakatakot na liwanag ng espada ang nagliwanag sa kalangitan sa isang iglap. Chapter 979, nagpakita yung babaeng nakamaskara. Ito ang pang-apat na slash ng siyam na ganap na panimulang slash. Ito rin ang unang pagkakataon na sinubukan ni Chinyu na gamitin ito. Isang mas matalas na sinag ng espada ang lumitaw sa kalangitan. Hinawakan ni Chinyu ang espada gamit ang dalawang kamay at pumailan lang sa kalangitan. Sa ilalim ng contrast ng sword ray, si Chinyu ay mukhang isang Diyos. Basag-basag na ang kanyang damit, at unti-unting dumaloy ang dugo sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang determinasyon sa kanyang mukha ay hindi nabawasan kahit kaunti. Sa pagtingin sa mas makapangyarihang sword ray na ito, ang lahat ay tumayo ng isa-isa. Sa ilalim ng pagsabog ng panloob na chi na ito, ang mga bulkzo ng hangin ay sumabog sa pinangyarihan. Parang pati mga ulap sa langit ay nadamay. Galit na pinandilatan ni Chinyu ang mga puting buto sa ibaba. Sa isang dagindong, hinawakan niya ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay at walang awa na nilaslas ang mga puting buto. Ang mga puting buto ay nagtaas pa ng mga kamay upang tanggapin ang pag-atake. Hindi nito alam kung ano ang takot. Swish! Ang tansong espada ay umugang. Sa ilalim ng kontrol ng mga kamay ni Chinyu, walang awa itong naglaslas patungo sa puting buto. Sa sandali ng banggaan, ang tansong espada ay tumago sa puting buto at laslas pababa. Boom! Ang espada ay nabasag sa lupa, at ang dalawang palad ni Whitebone ay pinutol din ng espada ni Chinyu. Yes! Ang eksena ay maaaring marinig ang mga tunog ng mga hingal. Chinyu, talagang pinutol ang mga puting buto ng braso. Kailangang malaman ng isa na ito ay isang bagay na kahit na ang Star Harvester ay hindi magawa. Hinawakan ni Chinyu ang bronze sword, huminga ng malalim. Ang panloob na chi at ang pang-apat na slash ay parehong labis na nakaka-stress para sa kanya, at ang kanyang aura ay mabilis na bumababa. Sa itaas, malungkot ang mukha ni Yan Jingyao. Tiyak na espada iyon. Malamig na sabi ni Yan Jingyao. Maaaring ito ay ang problema sa kanyang diskarte o ang battle word formula. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makuha ang formula ng battle word. Ads by Pop Future. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Tian Suehong ay napakalamig. Hindi niya inaasahan na ang isang Chinyu lang ay makakasakit sa kanyang puting buto na hukbo. Bang! Sa sandaling ito, si Chinyu, na humihingal, ay sinipa ng mga puting buto. Kasabay nito, dalawa pang puting buto ang lumakad pasulong. Sa pagtingin sa dalawang puting buto na ito, lahat ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Itinaya ni Chinyu ang kanyang buhay, ngunit naputol lamang ang dalawa sa kanyang mga braso. At ang Heavenly Blood Rainbow ay may 12-dosenang puting buto. Ang pagkakaiba-iba sa lakas na ito ay nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa mga tao. Sinubukan ni Chinyu na bumangon, ngunit nalaman niyang wala na siyang lakas sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang espada sa pagtatangkang tumayo, ngunit paulit-ulit siyang nabigo. Ang Sky Blood Rainbow ay naglakad patungo sa Chinyu step by step. Tumingin siya kay Chinyu na may bakas ng pagkasuklam at galit sa kanyang mukha. Tinaktan mo talaga ang aking mga buto. Ito ay hindi ka panipaniwala, malamig na sabi ng Sky Blood Rainbow. Wala sa mood si Chinyu na bigyang pansin ang rainbow ng dugo sa langit. Pilit siyang tumayo. Gayunpaman, bago pa makatayo si Chinyu, natapakan na ng Sky Blood Rainbow ang katawan ni Chinyu. Si Chinyu, na kulang na sa panloob na chi, ay agad na walang lakas na tumayo pagkatapos ng sipa na ito. Chinyu, matagumpay mong napag-alitan ako, malamig na sabi ng Sky Blood Rainbow. Ipapaalam ko sa iyo ang halaga ng aking galit. Pagkasabi nito, biglang nanlilisik ang mga mata ng Sky Blood Rainbow. Ang isang martial artist sa hindi kalayuan ay agad na nawala sa kanyang espiritual na kahulugan, at ang kanyang katawan ay marahas na bumagsak sa lupa. Nang hindi naghihintay na matakot ang lahat, muling iwinagayway ni Tian Suehong ang kanyang kamay at inilabas ang espiritual na kahulugan ng isa pang martial artist. Stop! Nanlaki ang mga mata ni Chinyu nang makita niya ang sitwasyon.
Gayunpaman, mahigpit na tinapakan ni Tian Suehong si Qin Yu at Nishan, ipapaalam ko sa iyo ang halaga ng paglaban sa akin. Kayong grupo ng mga uod, talagang naglakas loob kang lumaban. **King. Stop! Galit na sigaw ni Qin Yu. Gayunpaman, walang pakialam ang Sky Blood Rainbow kay Qin Yu. Inabot niya ang kanyang palad at maaaring sumipsip ng espiritual na pakiramdam ng isang tao. Ads by Pop Future. Ang mga tao sa pinangyarihan ay agad na nabaliw, nag-iiyakan at sumisigaw ng walang tigil. Dahil sa kawalan ng pag-asa, nawala sa kanila ang kanilang katwiran. Para silang mga langaw na walang ulo, tumatakbo ng random. Para bang ito ang makapagbibigay sa kanila ng kislap ng buhay. Umupo kayong lahat dyan. Si Tian Suehong ay nagpakawala ng galit na dagindong, at maraming puting buto ang sumugod. Dahil sa malakas na pressure na iyon, tumigas ang katawan ng lahat. Tumayo sila sa kinatatayuan, hindi man lang nangangahas na huminga. Nakakatakot na tahimik ang eksena. Ang puso ng lahat ay nabalot ng kawalan ng pag-asa. Ang ilang mga tao ay lumuha, habang ang iba ay nahulog sa lupa, nanginginig. Malamig na tumawa si Tian Suehong. Yumuko siya at tumingin kay Qin Yu. Qin Yu, hindi ka ba napakalakas? Sige, sisimulan kita, malamig na sabi ni Tian Suehong. Iniunat niya ang kanyang palad, at tatlong masamang multo ang lumitaw at sumugod sa ulo ni Qin Yu. Ang mga masasamang multong ito ay tumago sa utak ni Qin Yu, na gustong kunin ang espiritual na pakiramdam ni Qin Yu. Kinagat ni Qin Yu ang kanyang mga ngipin. Ang gininto ang lalaki sa kanyang isipan ay sumabog ng may kapangyarihan at nakabuo ng isang paghaharap sa masamang multong ito. Nang makita ang eksenang ito, mas nabigla si Tian Suehong. Sa loob lamang ng ilang araw, ang espiritual na pakiramdam ni Qin Yu ay naging mas malakas. Swoosh! Sa sandaling ito, kumilos si Tai Dan sa kanyang isip at direktang pinutol ang palad ng masamang espiritu. Ang tatlong masasamang espiritu na nakahiga sa ulo ni Qin Yu ay agad na nawala ng walang bakas. Agad na kumunat ang noo ni Tian Suehong. Ganyan kalakas na divine sense. Tumangging maniwala si Tian Suehong. Muli siyang nag-condense ng tatlong masasamang multo at sumugod kay Qin Yu. Sa kasamaang palad, nabigo siya sa huli. Damn it! Ads by Pop Future. Agad na nagalit si Tian Suehong. Ibinaba niya ang kanyang ulo para tingnan si Qin Yu at sinabing, nakakagulat ka talaga. Mukhang imposible para sa akin na makuha ang iyong divine sense gamit ang aking mga pamamaraan. Ngunit huwag kang maging masaya ng maaga. Kapag dumapo sa iyo ang spell ng Immortal Slaying Sect, hindi ka makakatakas kahit na mayroon kang mahusay na kakayahan. Ang ekspresyon ni Qin Yu ay sobrang pangit. Pamulong din si Tai Dan sa kanyang isip, kung ito ang kapangyarihan ng 8 light pillars, kahit ako ay hindi ko sila mapipigilan. Sa sandaling ito, tumingin si Tian Suehong sa paligid at Nishan, dahil hindi ko makuha ang iyong espiritual na kahulugan, sisimulan ko sa kanila. Gusto kong masaksihan mo kung paano sila namatay sa harap mo. Kasabay nito, iwinagayway ng Sky Blood Rainbow ang kanyang kamay at isa pang mandirigma ang bumagsak sa lupa. Hanggat itinaas ng Sky Blood Rainbow ang kanyang kamay, tiyak na mahuhulog sa lupa ang isang mandirigma. Sa loob lamang ng ilang minuto, 5 mandirigma ang namatay sa harap ni Qin Yu. Galit na galit si Qin Yu, ngunit wala siyang magagawa. Ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ay nakadama ng antas ng kawalan ng pag-asa kay Qin Yu. Ang mga puso ng mga taong naruroon ay nasa matinding sakit. Natakot silang lahat. Natatakot sila na ang susunod na mabubunot ay sila. Bitawan mo ako dali. Mabilis. Patuloy na tumutunog sa isip ni Qin Yu ang mapang-akit na boses ni Tai Dan. Puno ng pag-aalala ang boses niya, na para bang hindi na siya makapaghintay na kontrolin ang kanyang katawan. Si Qin Yu ay tumawa ng mapait sa kanyang puso. Talaga bang ilalabas niya ito? Ha. Umalangaw-ngaw sa martial arts hall ang mayabang na boses ni Tian Suehong. Walang sino man sa mundo ang makakapidyaw sa akin. Kapag na-absorb ko na kayong lahat, siguradong babalik ako sa aking tuktok. Mabaliw na tumawa si Tian Suehong. Pilasan mo akong palabasin, dali. Sabik na sabik si Tai Dan na malapit na siyang magmura.
Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumigil ang pagtawa ni Tian Zuehong. Walang malay ang pawis sa kanyang noo. Isang malakas na pakiramdam ng panganib ang pumuno sa puso ni Tian Zuehong. Hindi lamang si Tian Zuehong, ngunit lahat ng naroroon ay nakaramdam ng palpitate ng kanilang mga puso. Walang makakapidyaw sa pisikal na takot na nagmumula sa kanilang mga katawan. WHO. Si Tian Zuehong ay tumingin sa paligid sa takot, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Sa sandaling ito, isang magandang figure ang dahan-daang lumitaw sa hangin. Nakasuot siya ng maskara, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng malamig na aura na nagpapakilig sa mga tao. Kabanata 980, ang natakot na makalangit na dugo na bahaghari. Ang figure ay lumutang sa gitna ng hangin. Mukha itong isang diwata na wala sa mortal na mundo, ngunit parang isang demonyo mula sa siyam na Serenity's Hell. Ito ay, ikaw ito. Nang makita ang figurang ito, nanlaki ang mga mag-aaral ng Heavenly Blood Rainbow. Nanginginig ang kanyang katawan na parang salon. Maliit. Maliit na isda. Hindi napigilan ni Chinyu na manlaki ang kanyang mga mata. Tumayo siya para batiin ang maliliit na isda, ngunit nalaman niyang wala na siyang lakas para tumayo. Iron Egg, bilasan mo at tulungan mo ako. Mabilis na sigaw ni Chinyu sa Iron Egg. Gayunpaman, ang bakal na itlog ay hindi umimik, na para bang siya ay nahulog sa katahimikan. Iron Egg. Sinubukan muli ni Chinyu na sumigaw, ngunit wala pa ring sumasagot. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Kaya lang niyang gawin ang lahat at sumigaw sa direksyon ng maliliit na isda. Gayunpaman, hindi pinansin ni Xiaoyu si Chinyu. Tumingin lang siya sa Sky Blood Rainbow. Mapatla ang mukha ng Sky Blood Rainbow at nanginginig ang kanyang katawan. Hindi alam kung ito ay dahil sa takot o iba pa, ngunit siya ay katulad ni Chinyu. Nanghihina ang mga paa niya at hindi na siya makatayo. Ikaw, paano ka pa nabubuhay? Nanginginig ang mga labi ng bahaghari na dugo sa langit habang nanginginig ang boses na sinabi niya. Nanatiling tahimik si Little Fish. Dahil sa malakas na pressure na iyon, pisikal na natakot ang lahat. Ang Sky Blood Rainbow ay gustong bumangon ng maraming beses, ngunit napagtanto niya na ang kanyang mga binti ay ganap na wala sa kontrol. Lumuhad siya sa lupa at sinabi sa nanginginig na boses, "Ako, nagkamali ako. Patawarin mo ako, patawarin mo ako." Mga ad ng Pop Future. Nang marinig ito, natigilan ang lahat. Lumuhad nga ang Sky Blood Rainbow at humingi ng awa. Sino ang babaeng nasa himpapawid? Nagkamali ako. Nakikiusap ako na iligtas mo ang aking buhay. Talagang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Tian Zuehong. Lumuhad siya sa lupa, nakasandal ang ulo sa lupa, hindi man lang naglakas loob na itaas ang ulo. Hindi ko alam na buhay ka pa. Wala na ang walang kamatayang sekta ng pagpaslang. Pakiusap bitawan mo ako. Mapait na iyak ni Tian Zuehong. Walang sinabi si Xiaoyu. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang 12-dosenang puting buto ay agad na naging abo. Pagkatapos, dahan-daang dumula sa ere ang mga kamay ni Xiaoyu. Walang nakakaalam kung anong uri ng spell ang ginagamit niya. Ilang sandali pa, nagsimulang gumuho ang mga haliging ilaw. 1, 2, 3. 8 liwanag na haligi ang nawala ng walang bakas. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Iron Egg, hindi mo ba sinabi na ang spell na ito ay hindi mapipigilan? Hindi ba ito F***King stop? Gayunpaman, ang bakal na itlog ay hindi pa rin umiimik. Kahit anong isigaw ni Chinyu, wala siyang kahit katiting na reaksyon. Para siyang nakatulog ng mahimbing. Sa sandaling ito, nakaluhod pa rin sa lupa ang makalangit na dugong bahaghari. Nanginginig pa siya at hindi man lang naglakas loob na itaas ang ulo. Kung mayroong kahit kaunting paggalaw, ang buong katawan ng Heavenly Blood Rainbow ay manginig. Matapos gawin ang lahat ng ito, malamig na tumingin sa Heavenly Blood Rainbow ang tingin ni Little Fish sa himpapawid. Bagaman ito ay isang sulyap lamang, ganap nitong winasak ang mga depensa ng kaisipan ng Sky Blood Rainbow. Para siyang nabaliw habang nagsimulang tumakbo. Habang tumatakbo siya, umungol siya, buhay pa siya, buhay pa, hahaha. Buhay pa.
Hindi niya alam kung nabaliw na ba talaga siya, o sadyang ginamit niya ang pagkakataong ito para makatakas. Mga ad ng Pop Future. Sa madaling salita, ang Sky Blood Rainbow ay nawala ng walang bakas, at ang kanyang puting buto na hukbo ay ganap na nabasag. 12 ng mga makapangyarihang figure ay naging kawalan sa isang iglap. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang little fish na nasa ere. Hindi niya maiwasang mapatulala. Itinaya niya ang kanyang buhay upang putulin ang dalawa niyang braso. Itinaas lang niya ang kanyang kamay at ang makapangyarihang mga figure ay nabasag na. Hindi lang si Chinyu. Nagulat ang lahat ng naruroon. Sa ganitong mga pamamaraan, malamang na hindi na siya isang martial saint. Matapos gawin ang lahat ng ito, dahan-daang tumalikod si Little Yu na parang gusto na niyang umalis. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at buong lakas na sumigaw, "Little Yu." Ang dagandong na ito ay tila naubos ang lahat ng lakas ni Chinyu. Napahinto si Little Yu, na nasa himpapawid. Gayunpaman, pagkatapos lamang huminto ng kalahating segundo, tumalikod siya at umalis, nawala ng walang bakas. Napahiga si Chinyu sa lupa, hindi maiwasang makaramdam ng halo-halong emosyon. Siya ba si Xiaoyu o ang maalamat na babaeng nakamaskara? Kung siya si Xiaoyu, bakit wala siyang sinabi? Kung hindi, bakit siya huminto ng kalahating segundo? Chinyu. Mabilis na tumakbo si Kung Yun sa gilid ni Chinyu at tinulungan siyang tumayo. Kamusta? Tanong ni Kung Yun. Umiling si Chinyu at sinabing, okay lang ako. Mga ad ng Pop Future. Sino ang taong iyon ngayon lang? Hindi maiwasang magtanong ni Yao Meng. Ang taong kausap niya ay natural na si Xiaoyu. Kung hindi ako nagkakamali, dapat itong batang babae na kasama mo noon, sabi ni Kung Yun sa malalim na boses. Mukhang siya rin ang nagpasuko sa dalawang bangkay noong nakaraan. Tumango si Chinyu, ngunit sa sandaling ito, hindi nang ahas si Chinyu na igarantya na si Xiaoyu pa rin iyon, at hindi niya alam kung nakilala pa siya nito. Sa wakas ay tapos na. Ang lahat ng naruroon ay hindi napigil ang makahinga ng maluwag. Sa pagtingin sa nawawalang haligi ng liwanag, ang malaking bato na nagpapabigat sa puso ng lahat ay tuluyang nahulog sa lupa. Ang ilan ay nagpalakpakan, ang ilan ay nakaramdam ng panghihina ng kanilang mga paa, at ang ilan ay gusto na lang umuwi. Kinawian ni Chinyu ang kanyang kamay kay Kung Yun at sa iba pa at sinabing, ibalik mo muna ako sa Nine Pinnacles Mountain. Ang iilan sa kanila ay kinilala siya at dinala si Chinyu sa Siyam na Pinnacles Mountain. Pagkarating sa Nine Pinnacles Mountain, pagod na pagod si Chinyu kaya hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Mabilis siyang nakatulog. Matapos maranasan ang insidenteng ito, bumagsak ang reputasyon ng Jingdu Martial Arts Association. Kung hindi dahil kumilos si Jai Xing sa isang kritikal na sandali upang iligtas ang ilang mukha para sa asosasyon ng martial arts ng JINGDU, tiyak na napukaw ng Jingdu Martial Arts Association ang galit ng publiko. Sa opisina, tiningnan ni Gu Xinghe ang video sa pinangyarihan at hindi maiwasang sumimangot. Ang babaeng nakamaskara sa video ay nagparamdam kay Gu Xinghe ng panganib. Ang pinakamahalagang bagay ay nakilala ng babae si Chinyu. Young Master. Sa sandaling ito, pumasok si Long Mei. Paano ito? Nalaman mo na ba? Nagmamadaling tanong ni Gu Xinghe. Tumango si Long Mei at inilagay ang dokumento sa harap ni Gu Xinghe. Sinabi niya, ang kanyang hitsura ay halos kapareho ng isang maalamat na tao. Sinasabi na, ang patayan na walang kamatayang sekta ay nawasak niya. Maraming mga alamat tungkol sa kanya. Ito ang nauugnay na dokumento. Maaari mong tingnan. Mabilis na kinuha ni Gu Xinghe ang dokumento at binasa itong mabuti. Maraming mga tala tungkol sa babaeng nakamaskara sa dokumento, at habang nagbabasa si Gu Xinghe, lalo siyang nabigla.